Tadtad ng peklat sa iba't ibang parte ng katawan at nabulag ang dalawang mata ng isang kasambahay na nagngangalang LV Vergara, 44 years old na taga Batangas City. Ito'y dulot umano ng naranasang matinding kalupitan mula sa kamay ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Ang kanyang tinutukoy ng mga amo ay ang mag-asawang sina Jerry at Franz Ruiz. Bukod doon ay minamartilyo rin umano siya ng kanyang amo sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ayon kay LV, taong 2017 siya nang namasukan bilang kasambahay sa kanyang amo sa Mamburao, Occidental Mindoro. Pero taong 2020, nagsimula na raw siyang pagbintangan ng kung ano-ano ng kanyang mga amo at nagsimula na rin ang pananakit sa kanya. Taong 2021, nakatakas si LV at dumiretso ng barangay para humingi ng tulong. Pero nakita rin siya ng kanyang mga amo sa barangay hall at sinabi sa kapitan na susunduin na nila ito at ihatid na sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi yun ang ginawa ng kanyang mga amo at sa halip ay ibinalik nila ito sa kanilang bahay. Kinuha ang cellphone at ikinulong. Mula noon ay mas naging maras umano ang pananakit ng mga amo kay LV at sa bawat konting pagkakamali ay matindi ang nagiging kapalit na kaparusahan. Halos walang patid ang pananakit kay LV. Taong 2022 ang isang mata naman niyang pinagsusuntok umano na dahilan para mabulag siya. Noong May 2023, inilipat si LV sa bahay ng anak ng kanyang amo sa Batangas City na kung saan ay pinagmalupitan din umano siya. June 28, 2023 ay sa wakas tuluyan ng nasagip si LV. Dahil sa kanyang mga naranasang kalupitan, sinampanan ni LV ang mag-asawang amo ng reklamong serious illegal detention at serious physical injuries at maging paglabag sa kasambahay law. Sa isinagawang Senate hearing, mariin naman itong itinanggi ng amo ni LV at ang sinasabing dahilan lang daw ng pagkasugat ni LV ay dahil daw sa pagkakamot nito dahil sa tamad daw itong maligo. Ginang Franz, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Ikaw ba ay may pinukpok doon sa may bahagi ng tenga sa iyong kanang bahagi ng sentido sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang ganon? Ito pong tainga kong kaliwa. Panay suntok po ng amo ko. Kaliwa. Opo. Pero itong pinapakitang damage dito ay sa kanan. Sa kanan, wala naman. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Ano yung banyo nyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yon? Na makinis ba yung pinag-untugan? Finish po. Finish. Opo. Finish. Ibig sabihin ng finish, palitada ng simento, hindi naka-tiles. Hindi po. So magaspang yon. Opo. Laging ginagawa sa yon? Opo. Dugo? Dumudugo ka pag hinahataw ka? Opo, dumudugo po. Pag inuuntog nila ako sa may CR. Hawak ka sa buhok? Opo. Ilang tao gumagawa sa'yo nun? Isa lang po, yung amo kong babae. Ano yan, habang naglilinis ka ng CR? Hindi po. Minsan po, pag mainit ang ulo. Ba't ka naman nasa CR? Tinatsyempohan ka sa CR? Hinihila po ako. Dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo.
O hindi ka naman inuuntog sa lababo, sa... Minsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Ayun, lababo, medyo makinis yun at medyo may anggulo yon, may edge yon, matalas-talas yon. So, Matalas-talas po. yung sa ilong mo, bakit lumalabas dito sa larawan? Pwede ba ilabas ulit natin, doktor, yung sa harapan? Technical? Yung tumatabingi yung ilong mo yun dito sa larawan dito sa bungo. Ikaw ba inuntog din sa ilong? O sinuntok sa ilong, hinataw? Ano nangyari dyan? Sununtok po. Suntok lang yan. Opo. Sino sumuntok? Yung pong babae. Ano yan, may sing-sing o yung kanyang kamao lamang? Kamao lang po. Ilang beses? Ang natatandaan mo? Hindi ko na pong tanda kung ilang beses. So parate. Opo. So pag inahataw ka, inuuntog ka sa banyo, sinusuntok ka rin sa ilong. Opo. Oho. Hindi mo na matandaan. Dumugo? Yung ulo ko lang po ang dumugo. Yung ilong, Hindi po. pero Laang. ramdam mo yung kusa na lang gumaling. Opo. Nahirapan ka huminga. Minsan po, mahirap. Oh, medyo nga tabingi kaunti yung iyong nose bridge. Eto sa kaliwang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may arrow dito, hindi mo naman nakikita. Sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, tama, yung hinahawakan mo. Yung suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi. Opo. So yung ginagawa sa'yo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ang suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. So iisang insidente 'yan na ginagawa o sabay-sabay o malimit gawin sa iyo. May limit po, may limit. Bakit palagay mo ginagawa sa iyo 'yon? Yung pong lagi pong inuulit po yung sinasabi sa akin na wag ko na daw pag ginagawa ko daw po yung ginagawa kong naglalagay ng mga bulbul sa pagka. Ayun, the committee secretary is directed to delete remarks pertaining to said incident, but meron ka ba talagang ginawa na ikakagalit sa iyo ng iyong mga amo na nagdulot ng ganyang pananakit sa iyo? Sa iyong natatandaan? Yung pong sabi po sa akin, Hindi kung meron. Ang tanong kung meron. Meron ka ba naging kasalanan na natatandaan? May kasalanan ka bang ginawa? wala po. Wala kang kasalanan Opo. sa iyong natatandaan. Opo. Sa iyong natatandaan, ikaw ba ay pinarusahan at humingi ng paumanhin doon sa iyong mga amo? Wala po. Manang LB, tanongin kita ng diretso. Ilang beses ginawa ulit ito sa iyong karanasan at pag-alala? Ilang beses? Marami na po beses. So 2020, ilang beses? Marami na po, ulit-ulit. Ulit-ulit. 2021, inulit-ulit. Opo. 2022, inulit-ulit. Opo. Doon ulit, pisngik, sentido, ilong. Buong katawan ko na po. Buong Sinasaktan katawan na. na. So, hindi lang sa banyo, ginangyari. Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. So, yung mga tagiliran mo, yung narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturon at hangin. Panungkit ng sinapay. Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun, para pong kawayan o bakal. Nabali sa'yo yung kawayan. Opo, sa likod. Sa likod. Pagkampas po Doon sa yung akin. kidney, di ba doktor? Doon yung kidney kinukwento ko kanina. Yung... Yes pa. So wala kayo nakitang findings na deformities sa internal organs? Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa po. Wala. So, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po, hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong ilong ko. Hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot yun? Yung pong, hindi ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. 2 klaseng gamot po yun. Painkiller siguro yun, doktor. Baka paracetamol.
Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So, iniinom mo naman yung gamot, nawawala yung sakit. Opo. Pahinga ka, tapos ulitin uli yung gulpe. Opo. Sa loob na isang linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami, di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka na hiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig ng kapitbahay, marinig ng mga kasama sa bahay. Pag sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po makakarinig. Kasi yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang sabit sa sampayan. Eh, yung Opo. mga ganong pansabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo. Nasa labas yun sa sampayan, sa bilaran. Opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nung sinaktan. At pag nasa labas ka sinaktan, marami makakarinig. Eh, pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag daw po ako maingay. Ano yun, tinatakluban ka ng kamay sa iyong bibig? Inampas-hampas lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Yung pamalo na bakal ka mo o kawayan, na nabali sa yung kawayan, gano'n? Opo. Ilang beses yun? Di na wala ka ng pantukod sa sampayan. Kumbali na yon. Nagkabili po sila uli ng bago. Pangahampas uli sa'yo. Ilang beses yung nagbibili sila. Di ko na po tanda, basta po pag... Pagkatapos ng gulpihan, pinagpapahinga ka naman kasi painumin ka ng gamot, pahinga ka muna, ganon? Opo, pag nakapahinga po ako, yun, pag nakapahinga, kikilos na ulit ako, kumikilos. Tuloy pa rin ang trabaho mo sa bahay. Opo. Hindi ka nagtangka na noong sa dinanas mo yon from 2020 nung ginugulpi ka? Nakatakas po ako noong 2021. Yun yung pinag-usapan natin nung huling hearing na nagpunta ka kay Kapitan at Opo. pinabalik ka. Opo. Eh noong 2020, hindi ka tumakas. Hindi na po nila ako pinalabas. Doon lang daw po ako sa loob. Nakakulong ka, nakapadlock. Hindi, yung pong tipo, pero yung pong dinaanan ko nung tumakas ako, pinirmi na nilang nilak. Merong gate. Opo. Hindi kayang sumampa sa taas, mataas, ganon? Hindi po. Aha. Yung 2017 hanggang 2020, walang nangyari. Nung start po ako doon, wala pong nangyari po. So, Nung 2020, yun na po, tuloy-tuloy na po nila ako sinasaktan. So 2017 to 2020, 2019, maganda yung relasyon nyo. Opo. Maganda. So nasa loob kayo ng bahay, nagsimula ka mo noong 2020, ito na yung COVID pandemic lockdown, COVID-19. Siyempre, wala nang lumalabas sa bahay, magkakasama kayo doon ka sinimulan saktan. Opo. So noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato sa'yo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon? Hindi po. Buat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap. Eh dapat makakaharap din ito si J.R. Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasosweldo?